Nagtapos na ang race sa 6th Man of the Year. Sobrang ibang level ang Cleveland at OKC. Grabe ang agwat sa panalo sa magkabilang conference. At Lakers may tatlong team sa West ang dapat iwasan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3. Mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Ang NBA 6th Man of the Year ay hindi pa opisyal na ipapahayag hanggang huling bahagi ng Abril, ngunit tila magiging formalidad na lamang ang botohan para sa parangal na ito. Si Peyton Pritchard ay tila nakasiguro na sa titulo matapos magpakitang gilas noong katapusan ng linggo, kung saan nagtala siya ng 22 puntos sa panalo ng Boston laban sa Brooklyn. Habang nahirapan sina Jason Tatum, Jaylen Brown at Jrue Holiday sa kanilang shooting, pinagsamang 3 of 15 from long range. Dumating si Pritchard mula sa bench at halos mag-isa niyang iniligtas ang Celtics mula sa isang upset loss. Ngunit ang kanyang pagkapanalo sa award ay hindi dahil lamang sa laban kontra Nets, kundi sa kanyang pagiging consistent sa buong season. Nang maitama niya ang kanyang ika-219 3-pointers this 2024-25 season, itinakda niya ang bagong record sa NBA para sa pinakamaraming 3-pointers na nagawa ng isang bench player sa isang season. Matapos ang kanyang kasaysayang gabi noong linggo, na natiling mapagkumbaba si Pritchard at hindi niya masyadong pinansin ang kanyang nagawa. Ibig sabihin lang nito na nagawa ko ang aking trabaho mula sa bench sa mataas na antas at sana magpatuloy ito, ani Pritchard sa isang panayam sa NBC Sports Boston. Hindi ako tumitingin sa mga record o gantimpala. Ang mahalaga sa akin ay ang patuloy na pag-unlad. Bawat laro, iniisip ko kung paano ko mapapabuti pa ang sarili ko. Yun lang ang mahalaga para sa akin, ang patuloy na pagsulong, kaya sana magawa ko pa iyon. Patuloy na ginagamit ni Celtics head coach Joe Mazzulla si Pritchard bilang bench player kahit na hindi makalaro ang ilan sa kanilang starters. Ang estratehiyang ito ay nagdala ng tagumpay sa team dahil patuloy na inaabuso ni Pritchard ang second units ng kalaban at nagtatala ng isa sa pinakamahusay na net rating sa liga. Siya ay may plus 348 on the floor this season, pangatlo sa Celtics, at ang kanyang plus 9.3 net rating is ranked number 15 in the league sa mga manlalarong may average na hindi bababa sa 25 minuto kada laro. Ang ganitong mga numero ay karaniwang nakikita sa isang all-star level starter sa isang championship caliber team. Si Pritchard ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit paborito ang Celtics na magkampiyon muli. At sa parehong proseso, siya rin ang walang dudang paborito upang tanghaling 6th Man of the Year. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Speaking of paborito, ang East ay isang runaway, ang West ay isang mas malaking runaway. At halos 40 taon na mula nang makita ng NBA ang ganitong sitwasyon. Pagpasok ng Lunes, nangunguna ang Cleveland sa silangan ng 7 at kalahating laro. Nangunguna naman ang Oklahoma City sa kanluran ng 13 laro at may 14 pang laro na natitira, kaya kwentahin mo na. Tapos na ang kanluran. Halos tapos na rin ang silangan. Ito ay dahil sa chemistry ng team. Sabi ni Oklahoma City coach Mark Daigneault, talagang nabuo namin ang magandang chemistry sa court, magandang pagsasama. Ang mga lalaki ay naglalaro ayon sa kanilang lakas. Nakuha na ng Thunder ang respeto ng liga at tila pati ng Las Vegas. Ayon sa BetMGM Sportsbook, malaking paborito ang Oklahoma City na mananalo sa kanluran at itinuturing na pangunahing paborito upang manalo ng titulo ng NBA. Punong-puno ng talento ang West at may tsansa ang OKC na maging unang koponan mula noong 1975-76 Golden State Warriors. Nananalo sa regular season ng kanluran ng 15 o higit pang laro ang lead. Nilalamangan ng Thunder ang kanilang mga kalaban ng 12.4 points per game. Kung magpapatuloy ito ang magiging pinakamataas na margin sa kasaysayan ng NBA at napakahalaga niyan. Sila kung sino sila, sabi ni Milwaukee guard Damian Lillard. Dumidepensa sila, ipinapasa nila ang bola, malalim ang kanilang roster at maraming magagandang bagay silang ginagawa sa magkabilang dulo ng court. Nakakagulat na ang Cleveland na may pinakamahusay na record sa NBA sa 56-11 na naging leading sa kalaban ng 11 puntos bawat laro, na magiging ikawalong pinakamahusay sa kasaysayan ng liga at may sunod-sunod na panalong 12, 15 at 16 games this season ay hindi gaanong nire-respeto ng mga odds makers. Hindi lang hindi paborito ang Cavs na manalo ng NBA title, hindi rin sila paborito na manalo sa silangan. Ayon sa BetMGM, pangalawa lamang sila sa silangan sa likod ng Boston. Pero hindi ito alintana ng Cleveland. Alam nila kung sino sila at naniniwala silang sapat na iyon.
Bukod pa rito, alam nilang huhusgahan sila batay sa playoffs. Wala pa kaming nagagawa, sabi ni Cleveland guard Darius Garland. Mahalaga sa amin ang regular season, pero ang pagkuha ng singsing, yun ang talagang mahalaga sa amin. At sa totoo lang, ang malalaking lead sa standings ng conference ay madalas humantong sa kampyonato. Nanalo ang Boston sa silangan ng 14 na laro noong nakaraang season bago tuluyang naging kampiyon. Nanalo ang Golden State sa West ng 11 laro noong 2014-15 at nagkampiyon. Nanalo ang Miami ng 12 laro noong 2012-13 at nagkampiyon. Nanalo ang Lakers sa kanluran ng 11 laro noong 2008-9 at nagkampiyon. Nanalo ang Chicago sa silangan ng 12 laro noong 1995-96 and 10 games on year 1991-92 at nagkampiyon sa parehong seasons. Nanalo ang Lakers sa kanluran ng 10 laro noong 1986-87 at nagkampiyon. Susubukan ng Thunder na mapasama sa grupong yon. May tsansa rin ang Cavaliers na makarating doon, pero hindi para sa number 1 seed o sa malawakang panalo sa conference standings ang kanilang paglalaro. Mas malaki ang kanilang hangarin. Hinding-hindi kami bibitaw sa lubid, sabi ni Cavs coach Kenny Atkinson, sa isip o sa katawan. At speaking of contenders mga kaibigan, mukhang naniniwala ang Los Angeles Lakers na isa silang seryosong contender para sa NBA Championship ngayong nasa kanila na si Luka Doncic. Naniniwala silang pinapataas ni Doncic ang kanilang offensive ceiling sa paraang hindi nagawa ni Anthony Davis noong nasa roster pa siya. Kung mananatiling malusog sina Doncic at LeBron James sa playoffs, may kumpiyansa sila sa kanilang tsansang umabot sa NBA Finals. Gayunpaman, mas magiging madali para sa kanila kung hindi nila kakaharapin ang tatlong koponang ito sa playoffs. Ang mga matchup na ito ang magbibigay sa kanila ng pinakamatinding problema sa postseason. Ang mga matchup na ito ang magbibigay sa kanila ng pinakamatinding problema sa postseason. Una ang Denver Nuggets. Sa nakalipas na ilang taon, tila naging pahirap para sa Lakers ang Nuggets. Hindi nila ito natalo sa playoffs. Sa katunayan, dalawang magkasunod na taon nang pinatalsik ng Nuggets ang Lakers sa postseason na nagtatapos sa kanilang season sa parehong pagkakataon. Isa itong malinaw na bangungot na matchup, ang pagkawala ni Anthony Davis bilang pangunahing tagapagtanggol kay Nikola Jokic ay lalo lamang magpapahirap sa depensa ng Lakers. May dahilan kung bakit si Jokic ang pinakamahusay na manlalaro sa NBA ngayon. Pangalawa, Golden State Warriors. Mas gumanda ang laro ng Warriors mula nang makuha nila si Jimmy Butler. Binibigyan sila ni Butler ng isang small forward na handang gawin ang kahit anong kailangan upang manalo. At kapag si Steph Curry ang kalaban sa isang serye, laging delikado ang sitwasyon. Kaya niyang uminit anumang oras at buhatin ang koponan patungo sa tagumpay. Bagaman may tamang defensive personnel ang Lakers upang bantayan sina Curry at Butler, hindi pa rin madaling hamon ang seryeng ito para sa kanila. At ang pangatlo, ang Oklahoma City Thunder. Ang Thunder ang itinuturing na pinakamahusay na koponan sa NBA. Napakaraming manlalaro sa kanilang roster na maaaring makapinsala sa kalaban sa kahit anong pagkakataon, kaya halos imposible silang depensahan. Malamang nagagamitin ng Thunder ang depensa ni Doncic bilang target, lalo na sa mga switches laban kay Shai Gilgeous-Alexander. Isa itong bangungot na sitwasyon para sa Lakers. Dahil dito, puspusan ang pagsisikap ng Lakers na makuha ang ikalawang seed sa kanluran upang maiwasan ang maagang matchup laban sa Thunder. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?